Hula ho mga ka-angel! Ito naman po ang iyong lingkod, ang iyong katropa at kalakwatya, Kuya JJ. Ngayon po ay atin pong babagtasin ang Stony Trail going to the north. Ang east side ng Stony Trail going to the north. Yan po yung alternate road pag hindi ka po dadaan ng Deerfoot Trail sa middle ng Calgary. Isa po siyang straight lang, wala siyang liko-liko. So it's an alternate road pagka pupunta ka ng Edmonton at cross Iron Mills at some northern part ng Calgary like sa Airdrie. So samahan nyo po ko at tara po. So mga ka-angel, papunta naman po tayo dito sa Macleod Trail. Nga pala mga ka-angel, yung Calgary ngayon ay nasa 19 degrees, which is very very good news sa lahat dahil talagang umaakit na yung temperature at parating na talaga at hindi na talaga mapigilan ang spring. Tulad po ng sinabi ko, summer is coming, travel is coming. So datong, kailangan ng datong na mga ka-angel. So medyo rush hour na kasi, mga alas 4 na. At maraming mga pila na ng car, uwian na yung mga iba. So po, ito po yung isang klase ng school bus. So as a reminder po mga ka-angel, pag nakakita po kayo ng bus at nagpa-flasher ng red at saka nakalabas yung stop sign niya sa gilid, ay bawal po tayong mag-move. Mag-stop po tayo. Kung di po ako nagkakamali, medyo nakalimutan ko na, I think it's at least 20 meters away in both direction. Dahil po, pagka po nagdire-diretso po kayo ay malaki pong multa yan. Tulad po ng sinabi ko, yung Canada, love na love nila ang mga kids. Kaya i-monitor po natin yan pagka may mga school bus. Igalang po natin at meron din po tayong mga anak na pupunta sa school. So yun po, flashing na red light tsaka nakalabas yung stop sign, bawal po tayo lagpasan o mag-move. Mag-stop po tayo, full stop. So nag-aantay po tayo ng green light para mag-turn left. Sana po umabot tayo dahil medyo mahaba yung pila. So baka hindi na po tayo umabot mga ka-angel, sa susunod na lang. Ayan. So magantay lang po tayo. So ayan mga ka-angel, nandito na tayo sa Stony Trail going to east na. So pansin nyo po yung mga grass, talagang lalo siyang nagiging berde na. At napaka-refreshing pag makikita nyo po yan sa personal. So ayan po, malapit na yung intersection na yan. Yan, nasa papansin nyo pa sa right, yan po yung Mahogany. Tulad na vlog nasabi ko nung mga nakarang araw na isa sa mga top community at na-vote siya ng one of the best community sa Calgary at sa Alberta din po yata. So ayan po, sundin lang po natin yung Stony Trail going to the north. So yan po, sa exit na yan ay papunta po yan sa east ng Calgary at going to Saskatchewan border. So isang kapitbahay natin na probinsya ng Canada. Isang alternate road po yan papunta doon sa Saskatchewan at eastern provinces. So pansin nyo po, parang liliko na siya
Kasi going to the north, straight yan. Straight yan hanggang sa pinakadulo niya mga ka-angel. Kaya napaka ganda mag-drive dito dahil di ka na liliko-liko. At saka dito sa side na ito mga ka-angel, sa southeast area ng Calgary, nandito yung isa sa mga industrial area. Maraming mga factory dyan, iba't ibang klaseng products. At andyan din po yung mga big warehouses, like po sa mga warehouse ng Home Depot, Amazon, yung mga iba't iba pang mga construction na heavy equipment na warehouse. So ito na po yung Stony Trail na going to the north, na straight lang. So ayan, diretso lang po tayo. So paalala lang po, yung Stony Trail is a 100 km/h freeway. So sumunod lang po tayo sa mga signs. So makikita nyo mga ka-angel sa paligid, mga talagang mostly mga warehouses. Kaya dito sa banda dito is industrial area ng Calgary. Meron din po yung another industrial area sa northeast area naman po ng Calgary. So halos dugtong po yan dahil isa lang po yung freeway na kung saan sila nakatayo. Kasi diretso lang po itong Stony Trail. So ito po yung dulo ng Glenmore Trail sa eastern part ng Calgary. Noong mga nakaraang video po ay naipakita ko po yung western part naman ng Glenmore Trail. So yan yung highway na going to east to west or vice versa. At isa rin pong alternate road yan kung pupunta ka po ng mga eastern na part ng Alberta at going to Saskatchewan border. Tuloy lang po tayo. So mga ka-angel, approaching na po tayo sa 16th Avenue. So yung 16th Avenue po, also known as a Trans-Canada Highway 1. So yan po yung primary highway na nagko-connect po sa mga provinces ng Canada from Victoria or Vancouver Island in British Columbia all the way po yan sa Newfoundland and Labrador. Yan po yung haba ng Trans-Canada Highway 1. So mahaba po yan. Isa sa mga pinakamahabang highway sa buong mundo, Trans-Canada Highway 1. So kung gusto pupunta po kayo ng mga Saskatchewan, Manitoba, all the way to Ontario, Quebec, yan po, exit po kayo 16th Avenue moving to east. At kung sa west naman, yan po yung going to British Columbia at Vancouver. So ayan po, yung may logo siya na maple leaf, tapos may 1 sa gitna, yan po yung Highway 1 Trans-Canada. Hindi po kayo maliligaw kung susundan nyo yan. Kahit punta po kayo ng Quebec, dan sa Prince Edward Island, Nova Scotia, sundan lang po yan yung logo na yon. At hindi kayo malilito dahil dugtong po yan para yung nandito sa Alberta at doon sa Vancouver. So nalagpasan po natin at medyo dumarami na po yung mga car dito dahil approaching na po tayo ng built area, yung mga commercial area, at malapit na rin po sa exit ng papuntang Calgary Airport. So pwede po kayong dumaan dito sa Stony Trail or sa
Deerfoot Trail pag pupunta po kayo ng Calgary Airport. So nung bago lang po ako dito sa Canada, itong Stoney Trail ay hindi po gaano ito ka-busy. Ang busy po yung sa Deerfoot. Talagang kahit anong araw, kahit anong oras doon ay napakadaming car. Dito po sa Stoney Trail malaki yung pagbabago. Dahil po siguro na sobrang dumaming tao na lumipat dito at bumili ng mga car. At siyempre yung boom ng mga economy ng Calgary, kaya ganito po, unti-unti na rin po siyang nagiging busy. At kailangan na yata ang i-expand na ito ng government into 4 or 5 lanes. Titingan nyo po, talagang dumarami na. So pupunta po tayo mga ka-angel sa isang office para tayo ay mag-file ng tax natin sa Canada, yung yearly filing ng tax. Ang deadline po mga ka-angel ng filing ng tax is sa April 30. So mga ilang araw na lang po ay tayo ay ma-expire na at maabutan na po tayo ng deadline. Sa kailangan na nating asikasuhin mga ka-angel, dahil po malaki ang penalty kung lumagpas po tayo ng deadline ng filing ng tax. So yan po yung mga income tax at saka mga business tax. So depende po yan. Ang tax po kasi dito sa Canada ay very important. So halimbawa po ay single family at malaki po ang income, yan po ay nagbabari sa mga kung gaano kalaki po ang income nyo at sa status nyo sa status. So maaari pong may maripan kayo kung low income, at maaari din po kayong magbayad kung mga laki ang kinita nyo sa isang taon. So ganun pa man, kung meron man kayong na maripan, very thankful po tayo dahil isa na po yan matatawag na extra money at o kaya bonus money na. At kung magbabayad naman po tayo, wag po tayo maging malungkot. Tanggapin na lang po natin na parte talaga yan sa pag nandito tayo sa Canada. Isipin na lang po natin yan na yung tax natin ay may napupuntahan naman po. Example po dyan, yung mga pre-health, yung mga preschool, yung mga child benefits, at marami pang ibang mga binibigay ng gobyerno. So wag po tayong disappoint kung magbayad man tayo, dahil talagang ganon ang rules dito sa Canada. So nung ako po ay bago dito, medyo may nariripan din po ako noon. Iba din po yata ang computation pagka hindi ka pa permanent resident or Canadian citizen. Kung temporary worker ka, iba rin po ang computation nila. So iba-iba po yan. Malalaman na po ninyo pagka nandito kayo, at kung mag-search kayo or mag-inquire kayo sa website ng Canada Revenue Agency. Google lang po nyo yan para may idea po kayo. So exit na po tayo dito at malapit na po tayo sa opisina ng tax. So mga ka-angel, nag-exit na tayo dito sa 96th Avenue, isang alternate road na going to Calgary Airport. So nagaling po tayo sa east side ng Calgary. Itong 96th Avenue po na ito ay dire-diretso na po ito hanggang sa airport na. All the way po yan ng Deerfoot Trail at sa northwest area ng Calgary. So tuloy-tuloy lang po tayo at busy yung mga school buses na ngayon dahil uwian ng mga chikiting.
So sa area na po na ito ay northeast area. So another area po yan ng Calgary na isang malaki rin po yung kanyang land area. Marami rin pong mga establishment dito. Usually po yung Jollibee, yung mga Filipino restaurant, yung mga Seafood City, dyan po nakapwesto sa northeast ng Calgary. So tuloy-tuloy din po yung mga pag-develop nila dito ng mga bahay. Dito pa yun, nung dumating po ako dito sa Canada, dito sa area nito, hindi pa ito, wala pang mga bahay yan dati. At ngayon ay halos wala nang space, dahil talagang paspas ang pagko-construct ng mga bahay. So mag 70 na yung speed limit, sumunod lang po tayo. So mag-turn right po tayo sa Metis Trail going to north. Dito mga ka-angel, at sana maaninag natin yung Calgary Airport. So mapapansin nyo sa dulo ay parang open space siya. Ibig pong sabihin, ayan dyan po yung Calgary International Airport. Tuloy lang po tayo. So turn right tayo dito, pumesto tayo sa pinaka right. So dyan po sa left, ayan po yung Calgary International Airport. Hindi po masyadong makita dahil malayo pa po yung distance niya, pero at least maaninag natin yung control tower. Yan. So Metis Trail na po tayo. Mag-merge po tayo sa Metis Trail. So mga ka-angel, halos lahat na ng lugar may nag-green na talaga. Talagang hindi na mapigilan ang spring season at summer. So left po tayo dito. Pansin nyo rin po mga ka-angel, some parts po ng Calgary or mga major city like sa Edmonton, dahil po sa lawak po ng lupa ng Canada, yung mga turn left ay exclusive siya, may exclusive siyang pa-turn left. Kaya okay lang na magkaroon ng mga separate na left dyan dahil malaki yung lupa ng Canada. So yan po yung exclusive na pa-turn left, 2 lanes. So dyan po sa bandang kabila may mga establishment din po dyan, yung mga Indian foods, Indian groceries. Dyan po sa right mga ka-angel, yan po ay Cityscape, isang new community ng Northeast. Magaganda rin po ang bahay dyan. Cityscape. So dyan po sa left mga industrial area at mga other commercial areas. Antay lang po tayo ng turn natin na maging green at left na po tayo dito. So papasok na po tayo sa commercial area mga ka-angel. At atin pong ipapark muna ang car para papasok pa tayo sa opisina. So yan po yung area kung saan po tayo magpa-file ng tax. So papansin nyo po mga ka-angel ay marami pong mga restaurant ng mga Indians or mga like sa Middle East area. Kasi dito po yung lugar ng mga kapatid nating mga Middle East people.
So hanap po tayo ng parkingan. At be patient lang po at slowly but surely. So hintayin po natin makapag-park itong isa para mag-go na tayo. So tulad po ng sinabi ko mga ka-angel, huwag po tayo magmadali. Wala pong mawawala kung mag-giveaway po tayo sa kapwa nating mga driver para iwas na rin po sa disgrasya. At hahangaan ka po at maging role model ka pa sa kanila. So hanap po tayo. At sana meron tayong maparkingan na malapit sa pupuntahan natin mga ka-angel. So dito po yata parang merong bakante. So magpapark po tayo. Or teka, hahanap na lang po ako dito sa may bandang likod dahil medyo mahaba ang dala natin ngayon. So ayan po, pinagbigyan ko po siya. At napabaw siya sa akin dahil nag-thank you siya. So yun po mga ka-angel, wala pong mawawala sa atin kung mag-giveaway po tayo. So ito, medyo maluwag dito mga ka-angel. So dito na tayo mag-park. At ipapatalikod natin yung parking para hindi tayo mahirapan lumabas mamaya. So ayan, dahan-dahan lang po tayo. At atin pong i-align ang sasakyan natin para hindi rin po masagi at mahirapan yung mga kapwa nating magpa-park. So ayan mga ka-angel, medyo nai-park na natin. So baba na po tayo mga ka-angel. So yun po mga ka-angel at pupunta na po tayo sa loob. Tara po. So ayan, naglalakad na tayo. At medyo nakalimutan ko na po yung area dito. So hanapin po natin yung entrance. So dito po yata. So yun po mga ka-angel, andito na po tayo sa loob. So pansamantala ko po munang papatayin ito at makikita po tayo sa sunod na video. Maraming salamat po mga ka-angel. Stay safe. So yan po mga ka-angel, tapos na po yung tax. Natawa po ako kasi may napanood na po ako sa YouTube kasi kanina. Hanggang ngayon naiisip ko pa. So pauwi na po tayo at dadaan tayo ulit dito mga ka-angel sa tunnel. Yan po yung tunnel ng Calgary Airport. Ang taas po niyan ay isang runway na longest in Canada, yung runway niya po. So ayan po yung tunnel ng Calgary Airport. So medyo mahaba din po. Isa 3 lane in both side. So tapos na po tayo nag-file ng tax natin. At tulog na po tayo ng maimbing dahil hindi tayo umabot sa deadline. So moving forward, excuse me, pupunta po tayo sa Deerfoot. Sa Deerfoot po tayo mag-merge na going to the south. So mag-change lane po tayo dito. Yan, slide lang po tayo. At medyo maraming car dahil rush hour na ngayon.
So mga ka-angel, kung hindi pa kayo nag-file ng tax nyo, mag-file na po kayo kasi ang deadline is April 30. Sa April 30 din po, kung meron kayong babayaran sa Canada Revenue. Kaya mas maganda mag-file ng maaga para kung merong babayaran, meron kayong time para mag-ipon pambayad sa Canada Revenue. Dahil po pagka lumagpas kayo sa due date, meron pong ano din yan, interest rate. So malapit na po tayo sa Deerfoot. At maglele po tayo papuntang south. So ayan mga ka-angel, yung may bandang dulo, yan po yung malapit na sa boundary ng northwest at saka northeast. Maganda rin po ang mga bahay dyan kasi mga bagong community din siya. So red light, antay po tayo ng turn natin. Oh yeah, ate only. So mga ka-angel, merge na po tayo ng Deerfoot. May construction dito, 80 yung takbo. So going to the south po tayo. Mayroong train dito sa right. Yan po yung Canadian Pacific Railway. It's a cargo train. So ayan, pinapalaparan nila yung Deerfoot siguro dahil medyo dumarami na yung car dito araw-araw. So baka mag-e-expand sila ng another additional lane. So it's a construction zone, so kailangan po natin sumunod sa mga speed limit. So yan po yung downtown Calgary. Yan, nakikita na po natin. So ayan mga ka-angel, yung Canadian Pacific Railway. Sobrang haba po yan. Pagka mabutan po kayo, mapapakamot na lang kayo sa ulo. Dahil malilate na kayo, dahil hindi pa, ang haba po bago matapos. So going south po tayo at pauwi na po tayo mga ka-angel. Nga pala mga ka-angel, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin, yung Discovery Angel, para updated kayo sa mga post natin at upload na video. At tulad po ng sinabi ko, may bibisitahin tayong kakaibang lugar bukas at ipapakita ko po sa inyo kung ano yung itsura. So huwag niyo pong kalimutan yan, at magta-travel po tayo doon. So bukas ko na lang po ipapakita sa inyo kung ano yon na lugar. So mga ka-angel, pansamantala ko munang tatapusin na itong video para makapag-prepare po tayo. At tayo ay magta-travel bukas. At tulad ng sinabi ko, huwag niyong kalimutan na i-subscribe yung channel natin. So hanggang sa muli mga ka-angel, ingat pa kayo lagi. At huwag kalimutang magdasal sa Panginoon. Stay healthy. At kita-kita po tayo sa susunod na mga vlog natin. So ito po ang iyong lingkod, ang iyong katropa, ang Kalakwatsa, Kuya JJ. Salamat po.